ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi biro ang hirap kapag nagkahiwalay ang mga magulang. Maraming adjustments ang dapat nagawin at kadalasan ay bata ang naiipit. Ikaw, kabarangay, paano kaya sa tingin mo mapagtatagpo ang dalawang mundo ng dalawang magulang na nagkahiwalay? Pero kailangang magkalapit para sa anak na sa kanila ay parehong nakakapit. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Joel, 35 years old at kakahiwalay lang sa naging girlfriend ko for almost 4 years. Siya pala si Cynthia. Kaedad ko lamang siya at meron kaming isang anak na 2 taong gulang pa lamang. Mahirap na desisyon ang makipaghiwalay sa nanay ng anak ko. Sino ba naman ang gustong mapunta sa isang broken family, hindi ba? Kaya lang ay hindi ko na matiis ang ugali ni Cynthia. Lagi niya akong pinaghihinalaan na may ginagawang hindi maganda. Palibasa noong time na naging kami ay malala pa ang trust issues niya dahil niloko siya ng dating boyfriend niya. Nagkaroon din sila ng anak pero nasa poder ng lalaki ang bata. Pinasa sa akin ni Cynthia lahat ng galit at tamang hinala niya sa kanyang ex-boyfriend. Noong una ay sinubukan ko namang tanggapin yon. Mahal ko eh. Kaya lang habang tumatagal ay nakakapagod din pala ang ganong klase ng sitwasyon. Nakadagdag din ang pagiging high maintenance niyang babae. Hindi siya nakontento sa kung ano lang ang kaya kong maibigay sa kanya. Alam naman niya na hindi ganong kalaki ang sahod ko. Galing kasi siya sa may kayang pamilya kaya hindi niya matanggap na maliit lamang ang naibibigay ko sa kanya. Yun madalas ang nagiging away din namin dahil nasasaktan ang pagkalalaki ko sa tuwing pinamumukha niya sa akin na hindi sapat ang naibibigay ko. Hanggang isang araw ay nakipaghiwalay na ako sa kanya, Papa Dudut. Biglaan lang ang lahat dahil napundi na ako sa pagbubunganga niya sa mga pagkukulang at mali ko. At dahil nga sa pakikipaghiwalay ko ay nagtanim siya ng galit sa akin at nakaapekto yon sa anak namin, Papa Dudut. Bakit kasi ayaw mong sagutin ang tawag ko? Last week pa ako tumatawag eh. Kahit sana i-text mo man lang ako. Para saan pa? Hiwalay na tayo, di ba? Oo, hiwalay na tayo. Pero may anak tayo. Ano ngayon? Pwede bang maging mature ang usapan natin? Para na lang sa anak natin. Para sa anak natin? Sana naisip mo yan bago ka nakipaghiwalay sa akin. Hindi ko na kasi kaya ang ugali mo. Gustuhin ko mang magstay para sa anak natin. Pero nahihirapan na ako. At akala mo madali para sa akin na makisama sa ugali mo? O sige na, mali na rin ako. Tatanggapin ko na lang yun para sa anak natin. Puro ka na lang para sa anak natin, pero hindi ka naman nagpapakatatay sa kanya? Anong hindi? Sinusubukan ko naman dati pa. Hindi ako nagkulang sa sustento. Kulang na kulang ang sustento mo. Hindi sapat ang binibigay mo. Yan mismo ang dahilan kung bakit umayaw ako sa'yo. Hindi ka marunong makontento. Sino bang makukontento sa maliit na sustento mo? Alam mo kung magkano lang ang kinikita ko. Maliit na nga lang ang natitira sa akin. Sakto lang para may pangbili ako ng toothpaste at deodorant ko. Halos sa inyong mag-ina na pupunta lahat ng sahod ko. Dapat lang namang mapunta sa amin yun dahil obligasyon mo kami. At para sabihin ko sa'yo, dapat hindi ka nakukontento sa maliit na sahod mo lalo't pamilyado ka na.
Dapat nag-e-effort ka pa rin para maghanap ng trabaho na kayang bumuhay sa amin. Ginawa ko naman yun pero walang tumanggap sa akin. Kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya hindi ko rin maiwan tong trabaho ko kasi ito lang ang tumanggap sa akin kahit hindi ako college graduate. Ang dami mong dahilan talaga. Hindi ka nauubusan. Gusto ko lang depensahan ang sarili ko. Cynthia, magkaayos na tayong dalawa para sa anak natin. Maging maayos naman na sana ang pakikitungo natin sa isa't isa kahit hindi na tayo nagsasama. Huwag mong asahan na magiging maayos ang pakikitungo ko sa'yo kasi galit pa rin ako sa'yo. Baka naman pwedeng isang tabi mo man lang yung nararamdaman mong galit sa akin para naman makasama ko rin ang anak natin. At sinong nagsabi sa'yo na gusto ko pang ipakita sa'yo ang anak natin? Cynthia, ako ang ama niyan. May karapatan ako sa kanya. Tinanggal mo na ang karapatan mo sa kanya nung iniwan mo ko. Huwag naman ganyan, please. Gusto ko makasama ang anak natin. Huwag mong ipagkait sa kanya na magkaroon ng isang ama. Hindi ka maayos na ama. Kaya ayos lang kahit wala ka sa buhay niya. Hindi man ako naging mabuting karelasyon sa paningin mo, pero hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako naging mabuting ama sa anak natin. Parehas lang yun. Kung gusto mong maging mabuting ama sa kanya, sana naging mabuti ka rin sa nanay niya. Kaso hindi. Iniwan mo ako kahit ang dami kong tinis sa mga pagkukulang mo. Cynthia! Huwag ka na ulit tatawag sa akin, Joel, ha? Hindi mo na pwedeng makita ang anak natin. Tapos na tayo, di ba? Tapos na rin ang koneksyon mo sa anak natin. Mangiyak-ngiyak ako sa katigasan ng loob ni Cynthia mula noong nagkahiwalay kaming dalawa, Papa Dudut. Pinagdamot na niyang makita ko ang anak namin. Nakiusap ako ng ilang beses para lamang ipasilip man lamang niya sa akin ang bata kahit nga video ko lamang sana pero ayaw niya. Nangutang ako ng malaking halaga para ibigay yon kay Cynthia pero tinanggihan niyang tanggapin yon. Hindi pa rin daw yon sapat. Ayaw niya talaga akong patawarin. Alam kong pinipersonal na lamang niya ako dahil sa pakikipaghiwalay ko sa kanya. Sinubukan kong lapitan ang mga kaibigan niya na nakilala ko at nakiusap sa kanila na baka pwedeng kausapin nila si Cynthia para lumambot na ang puso niya. Lahat sila'y walang nagawa, naging dahilan din yon para kagalitan niya ang mga kaibigan niya. Kaya mula noon ay hindi ko na sinubukang lapitan pa isa man sa mga malalapit sa kanya para maging tulay sa muling pagkikita namin ng anak ko. Napakasakit na hindi makita ang anak ko, siya na lamang ang buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit nagawa kong tiisin ang ugali ni Cynthia dahil gusto kong buo kami. Pero may limitasyon din ang pasensya ng isang tao at sa huli mas pinili kong lumayo na lamang kay Cynthia kaysa naman sarili kong peace of mind ang mawala. Mas naging payapa ang buhay ko noong nagkahiwalay kaming dalawa. Pero malungkot ako dahil gusto kong makasama ang anak ko. Kaya lang ipinagkakait sa akin ni Cynthia. Palagi ako nakatambay sa subdivision kung saan ay nakatira si Cynthia. Mabuti na lamang at may kaibigan akong nakatira doon kaya malaya akong nakakapasok. Panay ang silip ko sa bahay ni Cynthia sa pag-asang makikita ko kahit saglit lang ang anak namin. Pero bigo ako. Isang araw hindi ko na natiis. Kumatok na ako sa bahay para personal na siyang harapin. Bala ko nang makiusap noon sa kanya ng harapan. Pero ibang humarap sa akin nang bumukas ang kanyang pinto, Papa Dudut. Sino po kayo? Sino ka? Hala? Ako po kaya unang nagtanong. Joel. Joel ang pangalan ko. Andyan ba si Cynthia? Naku, umalis po kaninang umaga. Ganun ba? Mga anong oras kaya siya makakabalik? Baka po hapon na yon kasi dadaan daw muna siya sa bahay ng parents niya bago po siya bumalik dito. Ah, sino ka nga pala? Ay,
pasensya na, hindi po agad ako nakapagpakilala. Ako nga po pala si Mara, ang yaya ng anak ni Ma'am Cynthia. 30 years old at mula sa lugar ng mga matatapang, Etivac, Cavite! Hanep ang intro pang Miss Universe. Kabog, di ba? Sabi niyo kasi magpakilala ako eh. Kaano-ano mo si Cynthia? Ay, naku, teka lang po baka miyembro kayo ng Budol-Budol Gang ha? Kasi yung mga ganyang tanungan, napanood ko na yan sa balita eh. Hindi. Ay, ex-boyfriend ako ni Cynthia. Kayo po yung lagi niyang sinasabi na kampo ng demonyo. Naalala ko na. Kayo yung tatay ng anak niya. Ang sakit naman nung kampo ng demonyo. Pero sige, tatanggapin ko. Ganun ang tingin niya sa akin eh. Ang tindi nga po ng galit niya sa inyo. Ang dami niyang kwento tungkol sa inyo. Hula ko. Wala siyang magandang nasabi tungkol sa akin no. Ang galing niyo naman pong manghula. Iniwalayan ko kasi siya. Kaya sobrang bitter niya sa akin. Naiintindihan ko naman siya kaya lang Kaya lang ano po? naiipit kasi yung anak namin. Doon ako nahihirapan. Ay, hindi po ba niya pinapakita sa inyong anak niyo? Mula nung nagkaiwalay kami, hindi na niya pinakita sa akin. Kahit makausapan lang po sa phone? Kahit yan, hindi pwede. Pinapaupa ko na muna ang galit niya sa akin. Pinagdarasal ko na lang na makamove on na siya agad para hindi na niya ipagkait sa akin yung anak namin. Mukhang matagal-tagal pa bago siya makamove on sa inyo, sir. Halos bumuga na nga ng apoy sa tuwing naaalala niya kayo eh. Mapagtanim din kasi ng galit yun. Hayaan mo na lang. Baka naman kasi minahal rin niya kayo ng sobra. Kaya nasaktan. Tapos naging bitter na dragon. Kaya nga eh. Minsan, pinagsisisihan ko rin na iniwan ko siya. Kasi mahal niyo pa ho, ano? Ay! Naiisip kong balikan siya para makita ko na yung anak namin. Sobrang desperado na ako, Mara. Gusto ko talagang makita kahit ilang minuto lang yung anak namin. Ay, paano kaya to? May naisip kasi ako pero baka mapag-initan ako ni Ma'am Cynthia kapag nalaman niya eh. Ano ba yun? Matutulungan mo ba ako para makasama ko ang anak ko? Hindi ko po may papangako pero susubukan ko po na maipakita sa inyo yung anak nyo kapag wala po si Ma'am Cynthia dito. Kukunin ko na lang po yung number nyo, sir. Gusto mo lang ata akong maka-textmate eh. Hala si sir! May boyfriend po ako sa Cavite ha? Huwag kayong ganyan, loyal ako dun. Binibiro lang kita kasi masyado nang mabigat yung usapan natin eh. Sige, ito ang number ko. Pero palitan mo na lang ang pangalan ko para hindi makita ni Cynthia na nag-uusap tayo. Ay teka, sisave ko na po. Patingin nga po ulit. Ayan. Nasave ko na po yung number nyo. Ite-text ko po kayo mamaya ha? Salamat Mara Salamat. Sana matulungan mo akong makita ang anak ko. Hindi ko maitago ang saya ko nang makaharap ko si Mara. Nabuhayan ako ng pag-asa na muli kong makakapiling ang anak ko sa tulong ng kanyang yaya, Papa Dudut. Kinagabihan ay nag-text si Mara sa akin. Nakauwi na raw ang mag-ina ko. Kinuha niya ang Facebook account ko para isend ang pictures ng anak namin ni Cynthia. Palihim niyang ginawa yon habang nasa banyo ang ex ko. Yun ang unang beses na nasilayan ko ang mukha ng anak ko matapos siyang itago sa akin ng nanay niya. Kahit kasi sa Facebook ay hindi nagpo-post si Cynthia ng pictures ng anak namin. Kahit mga kamag-anak niya ay wala ring post tungkol sa kanilang mag-ina. Kaya hindi ko maitago ang sobrang gala ko nang sa wakas. Nakita kong muli ang anak ko kahit sa picture man lang. Sinabi sa akin ni Mara ang schedule ni Cynthia. Pinapadaan niya ako sa Webes dahil buong araw daw na wala si Cynthia dahil pupunta siya ng Pampanga para sa trabaho niya. May conference daw sila roon at gabi na siyang makababalik ng Maynila. Agad ako nag-leave ng trabaho para makasama ko ang anak namin. Pinaghandaan ko yon, bumili ako ng mga pagkain para sa kanya pero pinagbawalan ako ni Mara na bumili ng laruan para hindi makahalata si Cynthia. Sinabi rin niya na sapat na ang pagkain lang ang dalhin ko. Yung mauubos lang sana sa araw ng pagdalaw ko. Tinulungan ako ni Mara para makapagtago ng maayos kay Cynthia. Dahil oras na malaman ni Cynthia na nakakasama ko ang anak ko, ay baka mas lalo lamang siyang gumawa ng paraan para ilayo siya sa akin. Hindi ko yon makakayanan, Papa Dudut.
Kaya buong ingat kami ni Mara sa mga pagpunta ko roon para kahit kaunti ay hindi maghinala si Cynthia sa ginagawa naming lihim na pagkikita. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tubong Cavite nga si Mara. Sa mga sumunod na araw na pagdalaw ko ay marami na akong nalaman sa kanya. Meron na pala siyang anak na 6 years old mula sa kanyang ex-boyfriend. Nasa Cavite ang bata at nadadalaw niya kapag day off niya tuwing Sabado hanggang Linggo ng tanghali. May boyfriend din siya na kasama na niya sa bahay nila sa Cavite. Yun daw ang nag-aalaga ng anak niya. Mabait daw ang boyfriend niya at wala siyang masabing hindi maganda roon dahil siyang tumayo bilang ama ng anak niya. Nakita ko naman kung gaano niya pinagmamalaki ang boyfriend niya. Isang bagay na hindi nagawa sa akin ni Cynthia noong kaming dalawa pa lamang. Kinakahiya kasi niya ako noon dahil nga mas malaki ang kinikita niya at galing pa siya sa mayamang pamilya. Natatandaan ko pa, noong mga unang buwan na magkarelasyon kami ni Cynthia ay gusto niya sa dating kondo niya lamang kami magkasama. Ayaw din niyang mag-post kami ng picture na magkasama. Nasasaktan ako noon pero prangka naman niyang inamin sa akin na hindi ako gusto ng pamilya niya dahil may kaya nga sila sa buhay. Pero kahit na ganoon ay pinaparamdam naman sa akin ni Cynthia na minamahal niya ako. Pero atras abante lang din talaga siya sa relasyon namin. Dahil bukod sa sulsol ng kanyang pamilya ay dumagdag pa ang trust issues niya sa akin kahit na wala naman akong ginagawang kalokohan. Kahit na hindi naging maayos ang trato niya sa akin ay never ko siyang niloko. Yun naman ang may pagmamalaki ko sa kanya hanggang dulo. Kaya lang ay hindi naman niya yon pinakinggan dahil para sa kanya, pare-parehas ng lahat ng mga kalalakihan. Pinagod niyo po yung anak niyo, sir. Ang himbing kagad ng tulog, oh. Sorry na. Na-enjoy ko lang makipaglaro ulit sa kanya. Alam mo namang ang tagal ko nang hindi nakasama ang anak ko. Gets kita, sir. Ganyan din ako sa anak ko tuwing umuwi ng Cavite kapag day off ko. Parang ayoko nga patulugin para hindi matapos yung bonding naming dalawa eh. Ang sarap maging magulang, no? Mahirap pero masarap. Sinabi niyo pa, sir. Wag mo na nga akong tawaging sir. Halos magkaedad lang naman tayo. Tsaka close naman na tayo eh. Eh naku, nakakailang naman kung tatawagin ko lang kayong Joel. Hindi ako sanay. Tatay kayo ng inaalagaan kong bata. Pero hindi naman kita pinapasahuran. Kaya tanggalin mo na yan sir ha. O sige na nga, susubukan ko. Mara, salamat talaga ha. Naging tulay ka para makasama ko ulit ang anak ko. Alam mo, ilang beses ka nang nagpasalamat. Okay na nga yun. Masaya akong makatulong. Tsaka kailangan talaga ng bata na makasama din ang tatay niya. Sana ganyan din ang mindset ni Cynthia. Ay, kaso hindi eh. Dinamay niya yung personal na galit niya sa akin para hindi ko makita ang anak namin. Hintayin na lang nating makamove on si Ma'am Cynthia. Lalambot din yun. Parang hindi ko na nga inaasahan yan. Yung ex nga niya bago ako, hanggang ngayon sinusumpa pa rin niya. May mga ganong tao lang po talaga, mapagtanim ng galit. Kahit maliliit na pagkakamali, hindi niya kayang patawarin. Isang beses, alam mo ba, nakalimutan ko lang siyang batiin para sa mansari namin. Aba, hindi na niya yun pinalagpas. Lagi niyang sinusumbat. Keso wala raw akong pakialam sa relasyon namin. Eh isang beses lang naman nangyari yun. Eh teka, may ganyang experience din ako kay Ma'am Cynthia. Minsan, nakalimutan ko ilabas yung basura. Ayun, mula noon may trust issues na siya sa akin. Halos oras-oras bago matulog, pinapaalala niya sa akin yung basura. Kahit hindi naman na naulit yun. Pero wala na siyang tiwala sa akin. Ang sabi niya, mauulit pa raw yung pagkalimot ko. Aabangan daw niya yon at ipamumukha niya sa akin. Ganyan nga siya. Gusto niyang mapatunayan lagi na tama siya. Kaya babantayin niya lahat ng galaw mo para makahanap ng butas.
Gusto niyang may paglaban na hindi siya nagkakamali ng iniisip tungkol sa'yo. Ay, nakakapagod yun. Buti nga natiis niyo eh. Ikaw din naman, natiis mo siya. Eh wala naman po akong choice kundi magtiis. Malaki kasi ang pasahod niya sa akin eh. Hindi naman alagain yung anak niyo. Si Ma'am Cynthia na lang talaga yung kailangan kong pagpasensyahan. Sana balang araw, ma-realize niya yung ugali niyang ganun. Mauubusan talaga siya ng taong iintindi at magtitiis sa kanya kapag hindi pa siya nagbago. Eh, matanong ko lang Joel, wala ka na bang nararamdaman na pagmamahal sa kanya? Mahal ko pa naman siya. Hindi naman yun agad-agad na nawawala. Napagod lang talaga ako nun kaya ako nakipaghiwalay. Pero andun pa rin yung love ko sa kanya. Huwag mong sasabihin ha, papalakpak na naman ang pride nun kapag nalaman niya. Naku, ayoko na rin kayo magkabalikan dalawa. Ha? Bakit naman? Eh kasi kapag pinag-uusapan natin siya, ramdam ko yung lungkot at stress sa'yo. Pero kita ko pa naman sa mga mata mo na may feelings ka pa rin naman sa kanya. At okay lang yun. Hindi naman basta-bastang nawawala yun eh. Nanay kasi siya ng anak mo. Salamat sa pag-intindi ha. Sobrang bigat lang kasi talaga ng pinagdaanan ko sa kanya. Siya ang pinakaminahal ko sa lahat ng mga nakarelasyon ko. Pero siya yung pinakamasakit na lesson na dumating sa buhay ko. Takot ka na siguro magmahal ulit ano? Ay, Joel! Kailangan mo nang umalis. Tumatawag si Ma'am Cynthia. Mukhang pauwi na to. Nagpanik kaming dalawa ni Mara dahil nabaga ang pag-uwi ni Cynthia. Pinagdadampot ko na lamang lahat ng kalat at pagkain na pinagsaluhan namin ni Mara at ng anak ko bago ako lumabas. Nagmadali akong pumunta sa bahay ng kaibigan ko sa subdivision na yon. Doon muna ako magpapalipas bago ako mag-book ng masasakyan. Kailangan munang makauwi ni Cynthia bago ako lumabas ng subdivision para hindi kami magkasalubong na dalawa. Ganon na kasi ang sistema namin. Napakiusapan ko naman ang kaibigan ko. Naintindihan niya ang sitwasyon ko, lalo't saksi siya sa naging relasyon namin ni Cynthia. Tinitext na lamang ako ni Mara kung nakarating na ba si Cynthia sa bahay niya at saka na ako aalis ng subdivision. Ilang buwan na rin na naging ganon ang kalakaran namin. And so far ay hindi naman kami nahuli. Madalas kaming nagkakausap ni Mara para humingi ng update sa anak ko. Ang sabi nga ni Mara, halos hindi rin maharap na asikasuhin ni Cynthia ang anak namin dahil subsob ito sa pagtatrabaho kaya madalas silang dalawa ni Mara ang magkasama. Laging nagkukulong si Mara at ang anak ko sa kwarto niya at doon nagvi-video call kami ng palihim. Habang naglalaro ang anak ko, naka-on lang ang video para makita ko siya. Mabuti na lamang at tahimik ang anak ko kapag nakaka-video call ko siya. Araw-araw ay gano'n ang mga nangyayari. Siguro isang pasasalamat din na naging busy si Cynthia sa trabaho niya para kahit sa video call man lang ay makita ko ang anak ko. At syempre, hindi siya makakahalata sa sitwasyon namin. Isang Sabado nag-message si Mara sa akin. Hindi raw siya nakauwi ng Cavite dahil may biglaang meeting si Cynthia. Kaya pinapunta niya ako doon. Sakto namang day off ko kaya may oras ako para pumunta doon. Bumili ako ng pagkain para sa anak ko at rosas naman para kay Mara bilang thank you ko sa kanya sa mga ginagawa niya para sa aming mag-ama Papa Dudut. Oh Joel, pasok ka na. Sakto, kaalis lang din ni Ma'am Cynthia. Hindi ka na nga ako mapaaga ng dating eh. Nag-shortcut ba naman yung taxing nasakyan ko kanina? Kinabahan tuloy ako na magpang-abot kami ni Cynthia. Hindi talaga kayo pinagtatagpo ni Ma'am Cynthia. Ayos na yun. Sana palagi na lang umahin ng tadhana sa akin. Bumili nga pala ako ng rosas para sa'yo. Ito. Nako, nag-abala ka pa. Sana dinagdag mo na lang sa pambili ng pagkain ng anak mo. Nakabili na ako ng pagkain niya. Sakto na to para sa kanya.
Dinagdagan ko pa nga para maibigay ka sa anak mo kapag umuwi ka sa inyo sa Cavite. Thank you tulog pa pala yung anak mo. Gusto mo ba gisingin ko na? Ay, wag! Hayaan mong makapahinga siya. Magkwentuhan na lang muna tayo habang tulog pa siya. Kumusta ka? Ayos lang. Parang malungkot ka. Dahil ba hindi ka nakauwi sa Cavite ngayong day off mo? Mabuti ngang hindi ako umuwi dun ngayon. Ha? Bakit naman? Ano ba nangyayari? Magkwento ka, makikinig ako. Wala to. Ayos lang ako. Gusto mo ng kape? Magtitimpla ako. Sige, para mas sumarap ang kwentuhan natin tungkol dyan sa pinagdadaanan mo. Ayos nga lang ako, Joel. Huwag mo na akong intindihin. Gusto kong makabawi sa'yo sa lahat ng tinulong mo sa akin. Kung makakabawi ako sa pakikinig, andito ako. 2 tenga, nakasanla sa'yo. Ang kulit mo Okay nga lang ako. Kahit sinasabi mong okay ka, halata naman sa mga mata mong hindi. Di tama nga ako. Ay, ano ba nangyari? Kasi nakikipag-iwalay na sa akin yung boyfriend ko Sabi niya, hindi na raw niya kaya na 1 beses lang sa 1 linggo kami magkita. Natatakot daw siya na baka may makilala ako dito sa Maynila. Napipili niya ako kung trabaho ko raw o siya. Anong sinabi mo? Sabi ko pag-iisipan ko. So may chance na iwan mo ang trabaho mo rito para sa kanya? Oo, kasi mahal niya yung anak ko Mabait naman siya. Mahal mo ba? Parang. Hindi mo naman pala mahal pero bakit nagstay ka sa kanya? Kasi bihira na lang yung maayos na karelasyon ngayon Maswerte ako na nakilala ko siya kasi minahal niya ako tapos damay pa yung anak ko. Naiintindihan kita. Nakakalungkot lang kung sakaling pipiliin mong iwan tong trabaho mo para sa kanya. Hindi pa naman ako sigurado sa magiging desisyon ko. Gusto ko pa rin naman tong trabaho ko, lalo na't napamahal na rin sa akin yung anak niyo ni Ma'am Cynthia. Salamat ha. Bilang magulang, masarap sa pandinig yung sinabi mo. Napakaswerte ng boyfriend mo sa'yo. Sana lang huwag kanyang i-pressure na mamili. May karapatan ka pa rin namang magdesisyon para sa sarili mo. Thank you Pwede bang payakap? Parang kailangan ko lang kasi ngayon. Sige. Halika rito. Kailangan ko rin naman ng yakap ngayon Papadudot, nagkayakapan kami ni Mara. Inakala kong sandali lang yon para medyo gumaan ang pakiramdam niya. Pero hindi siya kaagad bumitaw. Nakayakap siya ng mahigpit sa akin at kasabay noon ay nadinig ko ang pag-iyak niya. Halatang naguguluhan at nahihirapan siya sa problemang kinakaharap niya. Aaminin ko na pagyakap niyang yon ay may naramdaman akong kakaiba. Nakaramdam ako ng init sa katawan ko. Lalo na noong dinidikit pa niya ang bandang dibdib niya sa akin. Papadudot, hinawakan ko ang kanyang buhok at hinaplos-haplos yon para doon mabaling ang atensyon ko at hindi ako makagawa ng hindi maganda. Pero sa ginawa kong yon ay mas lalong dumikit sa akin si Mara. At nang kumala siya sa pagkakayakap sa akin ay agad niya akong hinalikan. Ako naman, Papadudot, ay nagpaubaya. May nangyari sa aming dalawa sa sala ng bahay ni Cynthia. Mabilis lamang yon dahil natakot din kami na biglang dumating si Cynthia. Nang matapos kami, nakayaka pa rin si Mara sa akin at sinabing yon ang unang beses na nakaramdam siyang muli ng saya. Sa piling ko lang daw niya naramdaman yon. Napangiti ako at aaminin kong magaan din ang loob ko kay Mara at nakikita ko siyang mabuting tao base na rin sa kanyang pananalita at kung paano niya kami asikasuhin ang anak ko. Pagkatapos noon ay tinawagan niya ang boyfriend niya at sinabing hindi na niya iiwan ang trabaho niya sa Maynila. Nakaramdam ako ng tuwa sa mga nalaman ko dahil kahit papaano may magiging paraan pa rin ako para makasama ang anak ko.
Dahil syempre oras na umalis si Mara ay mapuputol na ang pagkikita namin ng anak ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakipaghiwalay na nga ang boyfriend ni Mara sa kanya, Papa Dudut. Mabilis lang naman yung tinanggap ni Mara dahil alam niyang hindi naman niya mahal ang lalaking yon. Alam niyang nadaan lamang siya sa kabutihan nito at sa ipinakita niyang pagmamahal sa anak niya. Doon na kami malayang nagkaroon ng lihim na relasyon. Yun nga lang ay nilihim namin ang lahat ng yon hanggat hindi pa natatanggap ni Cynthia ang hiwalayan naming dalawa. Hindi ko pwedeng sabihin sa iba ang namamagitan sa pagitan namin ni Mara. Alam kong mas lalo lang magtatanim ng sama ng loob sa akin si Cynthia kapag nalaman niyang kasambahay niya ang pinatos ko. Naintindihan naman yon ni Mara at sinabi sa akin na walang problema sa kanya kung patago muna kami dahil alam niya ang ugali ng ex-girlfriend ko. Napadalas na ang pagpunta ko kina Cynthia. Kahit andon si Cynthia ay nagagawa ko pa rin makipagkita kay Mara. Doon nga lang kami sa bahay ng kaibigan ko nagtatagpo kapag tulog na si Cynthia. Madalas nga, kapag dumadalaw na ako sa bahay ni Cynthia, hindi ko na halos nakakasama ang anak ko kasi mas madalas na kaming magkaharutan ni Mara. Nananabik din kasi ako sa feeling na merong nagmamahal sa akin. Pero hindi naman namin pinapabayaan ang anak ko ha, ikaklaro ko lang. Siyempre alam niyo naman na siguro yung pakiramdam ng mga unang buwan ng relasyon, hindi ba? Kumbaga nakaikot lang kayo sa mundo ng bawat isa at ini-enjoy ang lambingan at saya. Ganon ang nangyayari sa amin noon ni Mara. Nagkakaroon kami ng sariling mundo kung saan kaming dalawa lamang ang pwedeng makapunta at makakita. Huwag mo naman masyadong pisilin yung tabako sa tiyan. Huwag mo na akong pigilan. Alam mo namang ito ang paborito ko sa'yo, di ba? Halata naman, palagi mo ang hinahalikan eh. Kakagigil eh. Parang taba ng baby. Lambot. Hawak nga ulit. Ikaw talaga, tama na nga, nakikiliti na ako. Ang hirap magpigil. Ikaw kasi, nag-crop top ka pa. Mas lalo ko tuloy nakita ang bilbil mo. Teka nga, magja-jacket na lang muna ako para tumigil ka na. Wag na. Ganyan ka na hanggang kabagin ka. Panindigan mo na lang ang crop top mo. Huwag tayo masyado maingay kasi baka mamaya magising pa yung anak mo. Ayos lang yun. Para makita niya kung gaano kasaya ang tatay niya. Masaya ka ba talaga? Oo naman. Mula nung dumating ka, nakakasama ko na yung anak ko. Tapos, may pabonus ka pang bilbil na pinanggigigilan ko. Ayaw mo na talagang lumayo sa usapang bilbil ha? Paano ba ako makakalayo? Laging nakadikit ang bilbil mo sa akin. Para maramdaman ko kung paano kang nag-iinit sa akin. Eto na nga't parang nilalagnat na ako sa init. Tara na nga sa kwarto ni Cynthia. Huy, bakit naman doon? Para hindi masakit sa likuran kapag nag-aano na tayo. Ang hirap kasi rito sa sofa eh. Medyo may katigasan na. Tsaka mukhang malaki yung kama ng ex-girlfriend ko kaya kahit tumambling pa tayo hindi tayo mahuhulog. Baka maamoy niya tayo pag uwi niya. Mas okay na rito sa sala para mabilis linisin yung ebidensya. Doon sana sa kwarto mo kaso andun naman ang anak ko. Pwede naman doon pero tahimik lang tayo ha? Ano, game? Wag na roon. Nakakailang naman kung sa harapan pa ng anak ko nilalandi yung yaya niya. Exciting nga yun eh. Ikaw grabe yung mga pantasya mo. Marami na kasi ako nasubukang pantasya mula nung naging tayo. Pukis nga ako, tsaka... Ay, tumatawag si Ma'am Cynthia. Sagutin ko lang to ha. Quiet ka muna dyan. Hello, Ma'am Cynthia. Oh, Ma'am, ano po yun? Pauwi na ako ng bahay. Pakilutuan mo ako ng ulam. Kahit anong nandyan sa ref. Okay lang kahit prito. Mga ilang oras po, Ma'am, bago kayo makarating dito sa bahay. Bakit kailangan mong malaman?
Wala naman po. Para lang po matansya ko kung ano oras po ako magluluto. Para mainit po yung ulam na maaabutan nyo. Mga 2 oras mahigit. Sa kapalitan mo na rin yung bedsheet ko. Nangangati ako ron eh. Sige po ma'am. Meron pa po ba kayong ipapagawa? Wala naman na. Asikasuhin mo na lang yung mga pinapagawa ko. Bye. Joel, Ano yun? tara na dun sa kwarto ng ex-girlfriend mo. Dumihan na natin yung bedsheet kasi pinapapalitan na niya sa akin. Ayos! May nangyari sa amin ng ilang beses sa kama ni Cynthia, Papa Dudut. Aaminin kong nakadagdag ng init yon sa pakiramdam ko lalo't kama yon ng ex ko. Pagkatapos noon ay nagmadali na akong umalis ng bahay. Hindi ko na nga nahintay na magising pa ang anak ko. Babawi na lamang ako sa susunod sa kanya. Kailangan ko na kasing makaalis para hindi kami magkaabutan ng nanay niya. Mabuti na lamang at maagang dumating ang nabukong sasakyan kaya nakaalis din ako kaagad bago mag-update si Cynthia na pauwi na raw ito. At nang makauwi ako ng bahay, tinadtad ni Mara ng mga selfie niya ang messenger ko. Napangiti ako at nakaramdam muli ng init. Sinabi ko sa kanya na mag-usap na lamang kami ulit kapag matutulog na si Cynthia. At makalipas nga ang ilang oras bago sumabit ang 11:00 ng gabi ay nag-message na si Mara. Gising noon ang anak ko at magkasama silang dalawa habang magka-video call kami. Para silang mag-ina at para kaming pamilya ng mga oras na yon. Nakapag-usap siguro kami ng mahigit 1 oras bago ko tinapos ang tawag. Para makapagpahinga na rin ang anak ko dahil alanganin na ang oras. Nag-chat na lamang ako kay Mara na sabihan niya ako kung kailan ulit ako makakadalaw. Mabilis naman siyang nag-reply at sinabing pwede na raw kagad kinabukasan. May out of town meeting daw si Cynthia at madaling araw na ito makakauwi. Natuwa ako noon dahil mas mahaba ang oras na makakasama ko na si Mara at ang anak ko. Kaya naman natulog na ako kaagad para maaga akong makabili ng mga pagkain nilang dalawa sa pagdalaw ko, Papa Dudut. Uy, ang dami mo namang biniling pagkain. Gusto mo talagang kumapal pa ang bilbil ko, ha? Sakto lang yan para sa buong araw natin. Madaling araw pa talaga ang uwi ni Cynthia, di ba? Sabi nga niya baka bukas na raw ng tanghali ang uwi niya eh. Uy, ayos ah. Baka pwede pa ako makatulog dito nun. Para may experience ko namang matulog buong gabi kasama kayo ng anak ko. Gusto ko rin naman yun. Yaan mo, kapag lumamig na ang lahat, magagawa na natin yan. Sa ngayon, magtago lang muna tayo. Buti ka pa. Ang lawak ng pangunawa mo. Sana ganyan din si Cynthia. Wow! Cynthia! Ma'am! Akala nyo ganun ako katanga para hindi makahalata? 1 buwan ko nang alam ang ginagawa nyo. Palihim ako naglagay ng CCTV dito sa bahay, lalo na sa kwarto ko. Huminahon ka muna. Huminahon? May oras pa ba ako para gawin yon? Punong-puno na ako ng galit sa inyong dalawa. Ma'am, sorry po. Sorry saan? Sa pagpapapasok ng ahas dito sa bahay ko? Ay teka, ikaw pala ang ahas na pinapasok ko rito. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Ako ang may kasalanan. Ako ang namilit na ipakita niya sa akin ang anak natin. Anak lang ba natin ang gusto mong makita, Joel? Base sa mga CCTV footage na nakita ko, parang masabik kang mayakap at mahiga sa kama yung yaya ng anak mo. Grabe rin! Ginawa niyo pa sa kama ko ang kababuyan niyo. Sorry, pero ikaw naman kasi. Ako na naman ang mali, Joel. Nakikita mo ba kung anong ginawa mo? Mas lalo mong sinira ang tiwala ko sa'yo. Kung sa una pa lang sana hindi mo na ipinagdamot ang anak ko sa akin, edi hindi sana tayo aabot sa ganito. Pinapatikim ko lang sa'yo ang epekto ng pag-iwan mo sa akin. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mong idamay ang anak natin sa problema natin pero… Sa ayaw at gusto mo, madadamay talaga ang anak natin. Lalo na ngayon, ang bababoy nyo. Habang nasa kabilang kwarto ang anak natin, nagawa mo pa talagang patungan ng yaya niya, Joel?
Anong klaseng pag-iisip ang meron ka? Bakit init ng katawan ang pinapairal mo? Kasalanan ko po, Ma'am Cynthia. Huwag niyo pong sisihin si Sir Joel. At ngayon, Sir Joel ang tawag mo sa kanya? Matapos kang maghubad sa harapan niya? Iba ka rin ha? Nagmamahalan lang po kaming dalawa. Walang masama sa ginagawa namin. Nagmamahalan? Walang masama? Sigurado ka? Habang wala ako sa bahay na to, pinagkatiwalaan kita, Mara. Ang biling ko sa'yo, wag na wag kang magpapapasok ng ibang tao. Pero sinunod mo ba yon? Hindi. Sabihin mo ngayon sa akin kung walang masama sa ginawa mong yon. Hindi mo na nirespeto ang bahay ko. At hindi mo rin ako nirespeto. Sorry po, Ma'am. Hanggang sorry ka lang talaga, no? Tama na, Cynthia. Pag-usapan na lang natin to. Sige, pag-usapan natin to. Kasi ang dami ko nang naipon sa puso kong galit sa'yo eh. Baka sakaling gumaan kapag sinumbat ko na sa'yo lahat. Kapal ng mukha mo, Joel. Ang dami mong pagkukulang sa akin noon. Pero pinilit kong tanggapin ka. Kasi naniniwala ako na ikaw yung makakabuti para sa akin. Lalo na nung nabuntis mo ko. Pero anong ginawa mo? Nung time na gulong-gulo ko sa mga nararamdaman ko, iniwan mo ko. Pinabayaan mo ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na isipin yung future na hindi ka namin kasama ng anak mo. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na isipin na nagmamahal ka na ulit ng iba tapos makakalimutan mo na kaming mag-ina. Hindi naman mangyayari yun. Nagkaiwalay tayo pero hindi naman ibig sabihin ipababayaan ko na kayo. Mag-ina ko pa rin kayo at parte na kayo ng buhay ko. Mahal kita, Cynthia. Kahit ano pang nangyari sa atin, hindi na yun magbabago. Kung mahal mo ko, piliin mo ko ngayon. Anong ibig mo sabihin? Kung gusto mo pang makita pa ang anak mo, ako ang pipiliin mo. Cynthia. Kami ng anak mo o ang katulong ko? Mamili ka. Hindi ako makagalaw sa sinabi ni Cynthia, Papa Dudut. Hindi ko nga rin matignan si Mara dahil alam kong nasasaktan siya sa narinig niyang sinabi ng ex ko. Kahit ako ay naguluhan, lalo na noong pinangtakot na ni Cynthia sa akin ang anak namin. Sinabi niyang lilipat na raw sila ng lugar at hindi ko na sila kailanman makikita. Ang bigat ng loob ko habang iniisip ang posibilidad na mangyari yon. Nang hindi pa ako sumagot ay sinabi niyang pwede kaming magkabalikang dalawa, total ay mahal ko pa naman daw siya. Ayusin na lang daw namin at susubukan niyang baguhin kung ano man ang mga naging pagkakamali niya. Hindi pa rin ako nakapagsalita noon. Parehas kami ni Mara. Nang wala siyang makuhang sagot sa akin ay pinalis niya ako ng bahay. Pero bago niya ako paalisin, binigyan niya ako ng palugit na 1 buwan para pag-isipan kung sino ang pipiliin ko sa kanila ni Mara. Tahimik pa rin si Mara at kabado dahil anak ko na ang pinangsasangga ng nanay niya. Pinalis na rin ni Cynthia si Mara at umuwi muna si Mara sa Cavite at sinabi niyang hihintay na lamang niya kung anuman ang magiging desisyon ko. Sobrang hirap ng pinasok kong gulo. Sana ay matulungan niyo po ako. Oo, at may nararamdaman na ako para kay Mara. Nakikita ko siya bilang mabuting tao at mabuting karelasyon. Pero aaminin kong mas mahal ko pa rin si Cynthia. Pero ang hirap na makasama pa siya. Pero paano ang anak namin kung sakaling hindi ko siya piliin na balikan? Higit sa lahat ay anak ko na ang pinakagusto kong makasama. Pero tulad ko ay ipit din siya sa sitwasyon. Sana po ay matulungan niyo po ako. Ako ang inyong kabarangay forever, Joel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.
Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang pag-ibig na wagas ay hindi sumusuko sa pagsubok. Hindi ito nakabase sa yaman o karangyaan, kundi sa tunay na damdaming handang magsakripisyo kahit anong unos pa ang dumaan. Ikaw, kabarangay, sa panahon ng hirap at ginhawa, kaya mo rin bang ipaglaban ang ganitong klase ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Ermilio, pero tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Melo. 45 years old na ako at 15 taon na sa serbisyo bilang isang gwardya sa isang bangko dito sa Pampanga. Sa loob ng 15 years na yon ay paulit-ulit na ang naging gawi ko sa araw-araw. Palaging bahay trabaho at tuwing day off naman ay nakikipag-inuman ako minsan sa mga kumpare ko. Panggabi ako sa trabaho at dahil ako ang bantay sa bangko tuwing sarado ito ay wala akong ibang ginawa buong magdamag kundi ang manood lang ng pelikula online habang hinihintay ang pagsapit ng umaga. Halos maubos ko na nga ang lahat ng mga action movie na available online. Kapag naman hindi ko trip ang manood ay nakikinig ako sa mga kwento ninyo para hindi ako antukin, Papa Dudut. Pagdating ng karelyebo ko ay dumadaan ako sa karinderya para kumain at saka magpahinga sa bahay. Papa Dudut, hindi lang ako ang mag-isang nagpupuyat para magtrabaho. Kasama ko rin sa pagbabantay sa bangko na pinagtatrabahuhan ko ay isang mag-asawa na nagtitinda ng balot at sigarilyo. Sa harap kasi ng bangko ay isang bus terminal at ang mga pasahero doon ang suki ng mag-asawang Susana at Socorro. Kada alas 8 ng gabi ay pumupwesto na sila sa tapat ng bangko para magtinda ng balut, tubig at sigarilyo. Maaga rin kasing nagsasarado ang mga sari-sari store sa lugar na yon. Kaya naman sila ang takbuhan ng mga pasaherong nag-i-stop over sa lugar. Naging malapit ang puso ko sa dalawang matanda dahil gabi-gabi ko na silang nakakasama sa pagbabanat ng buto. Tandang-tanda ko pa nga noong unang araw ko sa trabaho, taong 2010, sinaway ko sila noong nakita ko silang nag-aayos ng pwesto nila isang gabi, Papa Dudut. Itali mo ng maayos yung payong para hindi liparin. Paano liliparin? Wala namang hangin. Kine-question mo pa ako, itali mo na nga lang. Hindi natin hawak ang panahon. Baka mamaya biglang lumakas ang hangin. Ito na, itatali ko na. Mawalang galang na po, Nay, Tay. Bawal po kayong magtinda rito. Pag-aari po ng bangko tong lugar eh. Hindi po kayo pwedeng pumwesto rito. Ay anak, matagal na kaming nagtitinda rito. Dito talaga yung pwesto namin. 10 taon na kaming pumapwesto rito, sir. Alam yan nung security. Ako na po yung bagong gwardya. Wala na po yung dati. Wala na si Rudy? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Lumipat po siya ng agency. Di na raw po niya kaya magpuyat. Ganun ba? Hindi ba niya nabanggit sa'yo na may pumupwesto rito para magtinda? Hindi po eh. Hanggang alas 4 lang naman kami dito, sir. Bago pa magbukas yung bangko, wala na kami rito. Kaso po ngayon, mas maigpit na yung patakaran. Bawal talaga mga nagtitinda sa mismong labas ng entrance eh. Baka mamaya may dumating mula sa head office, ako po yung mapagalitan. Wala naman sigurong dadalaw sa inyo ng ganitong oras. Gabi na eh. Kahit doon na lang kami sa gilid para hindi makasagabal. Ayos lang ba yun? Ay, sigurado po ba kayo na matagal na kayo rito? Oo,
10 taon na kaming nagtitinda rito. Marami nang dumaang CQ dyan. Lahat sila kilala kami. O sige po, kung pinapayagan naman kayo ng mga dating security dito, hindi ko na po kayo paaalisin. Basta medyo gumilid lang po tayo ha. May CCTV po kasi. Mahirap na, baka mapagalitan ako. Kasi simula ko pa lang po dito sa trabaho. Ay naku, salamat ha. Socorro, ilipat mo na yung mesa sa gilid. Buhatin mo na muna yung lagayan ng balot. Ay, wag nyo na pong ilipat. Diyan na po muna kayo ngayong gabi pero bukas po, doon na kayo sa gilid, ha? Tsaka iwasan po nating magkalat. Bawal din po ang maingay. Opo sir, wala pong problema sa kalat. Nagwawalis kami bago kami umuwi. Wala ring maingay dito. Sige po. Salamat. Ano nga palang pangalan mo, anak? Ermelio po. Pero Melo na lang po ang itawag nyo sa akin. Salamat, Nelo. Wala pong anuman. Kayo po, ano pong mga pangalan nyo? Ako si Susana. Ito naman ang asawa kong si Socorro. Taga rito lang din po ba kayo? Oo, malapit lang kami rito. Diyan lang kami sa may bukana, yung papasok dyan. Ganun po ba? Ilang taon na po kayo? 60 na ako. Ako naman +5. Bale 65 po. Oo, mas matanda ako sa kanya ng 5 taon. Bakit naman po hanggang ngayon nagtatrabaho pa kayo? Hindi po ba dapat nagpapahinga na lang kayo sa bahay nyo? Nako, kung hindi kami magtitinda, saan kami pupulot ng pangkain? Kailangan naming kumita para may pambili kami ng ulam. Wala po ba kayong anak? Meron, marami. 5 silang lahat. Nasaan po sila? Bakit hindi po sila magbanat ng buto? May kanya-kanya na silang pamilya eh. Kami na lang nitong asawa ko yung magkasama sa bahay. Ganun po ba? Di wala na kayong kasama sa bahay niyan. Wala na. Kami na lang dalawa ni Socorro ang magkasama. Sabi ko nga sa kanya, tumira na lang kami dun sa bahay ng bunso namin eh. Kaso ayaw ng asawa ko. Bakit naman po? Magiging pabigat pa ba kami sa bunso namin? Wag na. Kaya naman namin ang sarili namin eh. Nasa 60 na kami pero malakas pa naman kami. Mabuti naman po kung ganon pero dapat sa edad nyo pong yan. Yung natitirang lakas nyo, ini-enjoy nyo na lang po eh. Parang yung nanay ko po, hindi ko na siya pinagtatrabaho ngayon. Maswerte yung nanay mo, sir. Kasi may mabait siyang anak. Kami. Naku, itong si Socorro. Sisiraan pa ang mga anak namin. Wala tayong magagawa kung maging mga anak natin naghihirap. Pero kahit na, ilang taon natin silang inalagaan tapos iiwan lang nila tayong… Ay nako, katulad ng sinabi ko, wala na tayong magagawa pa. Desisyon nila yon. Relax lang po kayo. Huwag po kayo mag-aaway. Ganito talaga kami magsagutan pero hindi kami nag-aaway. Sige po, maiwan ko na po kayo dyan para hindi ko na po kayo maabala. Kung may kailangan po kayo, doon lang po ako nakapwesto. Doon po banda sa sulok. Salamat anak. Salamat, sir. Huwag niyo na po akong tawaging sir. Melo na lang po. Maliit na matanda si Nanay Susana, may ang buhok nito na medyo nakukuba na. Tuwing nakikita ko siya ay parang lagi siyang galit pero kapag kinausap mo na siya ay sobrang palatawa siya at madaldal. Ang asawa naman itong si Tatay Socorro ay payat at maliit din katulad ni Nanay pero malakas pa rin siya. Lalo na sa mga pagbubuhat ng mga inilalako nila. Mas mahihain si Tatay Socorro kesa kay Nanay Susana pero mas naging close ko si Tatay dahil pareho kaming mahilig manood ng action movies. Naawa ko sa sitwasyon ng mag-asawa. Kaya naman hinayaan ko na lamang silang pumwesto sa harapan ng bangko. Total ay gabi naman na at sarado na ito. Nung una ay taga-masid lamang ako sa dalawa, si Tatay Socorro ang unang nagbabantay sa pwesto nila. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw ay nakaupo siya sa lumang plastic chair at binabantayan ang tinda nilang balut, tubig at sigarilyo. Samantala ay natutulog naman sa likuran nito si Nanay Susana. Nakapwesto siya sa bisikletang may sidecar na siyang gamit-gamit nila sa pagbibitbit ng kanilang lamesa at malaking payong para hindi sila mahamugan.
Pagsabit naman ng hating gabi ay papalitan ni Nanay Susana si Tatay Socorro sa pagbabantay para makapagpahinga ang asawa niya. Siya ang nagbabantay hanggang sa alas 4 ng umaga. Siya na rin ang nagwawalis ng mga kalat at nagliligpit ng mga gamit nila. Saka niya gigisingin ang asawa niya para makauwi na sila at makapagpahinga. Hindi nagtagal ay naging malapit din ako sa mag-asawa sa mga sumunod na buwan na pagsama-sama namin sa iisang lugar. Tuwing inaantok ako ay nakikipagkwentuhan ako sa kanila at doon ko nalaman ang love story nila, Papa Dudut. Tay, pabili po ako ng yosi. Isa lang. Anong yosi mo? Yung mentol po. Heto, 4 bayad niyan ha. Salamat po. Eto po bayad. Nag-yosi ka pala? Opo, pero minsan lang. Lalo na kapag inaantok po ako. Kung gusto mo, may kape ako rito para magising ka. Nagtitinda rin po kayo ng kape? Hindi. Nagdadala lang kami ng kape para kung sakaling antokin makakapagkape kami. Akala ko may binibenta rin kayong kape. Oh, hetong kape. Okay lang po, salamat na lang. Baka po wala ng kape si nanay mamaya. May extra naman kami. Karaniwan kasi, nakakadalawa ako ng kape. Maraming salamat po Timplahin ko na po itong isa. May maliit na thermos dyan sa may bike. Hanapin mo na lang. Yun po bang nasa tabi ni Nanay Susana? Oo, yun nga. Kunin ko na po. Ay sige, mamaya ako natitimplahin. Sarap po ng tulog ni nanay. Oo nga Napagod siguro kanina sa bahay. Naglaba Mukhang sanay na sanay talaga kayo sa puyatan, ano? Ilang taon na po ulit kayo nagtitinda rito? Nasa 10 taon na rin siguro. Hindi ko na maalala kung kailan kami nagsimula Paano naman po kayo nagsimula? Bakit nyo naisipang magtinda rito? May sari-sari store dati si Susana. Kaso nalugi. Nung umalis sa bahay yung bunso namin, nagpasya yung asawa ko na magtinda na lang ng balot dito sa may terminal. Tapos may mga naghahanap ng sigarilyo. Kaya nagdagdag na rin kami ng sigarilyo tsaka tubig na rin. Kumusta naman po ang kitaan? Sakto lang para sa aming dalawa. Kahit pa paano, kumikita naman kami ng sapat para may pambili ng bigas. Minsan, kung matumal ang benta, kumakain kami ng kangkong na tanim ng asawa ko. Marami yung tanim sa bahay Meron siyang talong, sili, kamatis. Kung ano yung mga gulay na nasa bahay kubo na kanta, meron siya. Para po mas tipid, no? Ako nga gusto ko rin magtanim para may mapagkukunan ng ulam kapag kinapos. Kaso hindi mahilig yung mga bata sa gulay Ilan na ulit anak mo? 3 po, isang lalaki tapos 2 babae. Pareho pala tayo. Isa lang din lalaki ko. Tapos babae na lahat. Matanong ko naman po kayo, Tay. Paano po kayo nagkakilala ni Nanay Susana? Mahabang kwento yan. Maaga kami nagkakilala niya ni Susana. Bata pa lang kami noon. Gaano po kabata? 16 siya noon, tapos 21 naman ako. Nagkakilala kami sa isang pista. Talaga po? Oo, kasama niya mga kaibigan niya noon. Puro sila sosyalin. Si Nanay? Oo, mayaman yan noon. Inhinyero ang tatay. Tapos po, anong nangyari? Pinili ako, kaya eto, naghihirap ngayon kasama ako. Hindi ko po maintindihan, Tay. Pinapili po ba siya? Nung sinagot kasi ako ni Susana, syempre hindi naman ako mayaman noon. Kargador lang ako Wala akong tinapos. Mahirap lang kami. Nung nalaman ng tatay ni Susana na ako yung nobyo niya, hindi sila pumayag. Kaya siya pinapili. Ganun na nga. Pinapili siya ng mga magulang niya. Iiwan niya ako o itatakwil siya ng pamilya niya. Mas pinili na lang ni Nanay na itakwil siya? Kaya nga siya nandito, di ba? Ayan mahimbing ang tulog. Talagang ipinaglaban po kayo ni Nanay, ano? Kaya nga ginagawa ko ang lahat para maging maayos ang buhay niya kahit na naghihirap kami.
Lahat ng gusto niya, pinipilit kong ibigay. Kasi alam kong hindi ganito yung buhay na nakagisnan niya. Pero ito pa rin ang pinili niya dahil sa akin. Wala po bang pagsisisi si Nanay Susana sa ginawa niya? Wala siyang sinasabi sa akin pero may mga pagkakataon na ramdam ko na parang nagsisisi siya sa pinili niyang buhay. Minsan nga, nakokonsensya ako eh. Bakit naman po kayo nakokonsensya? Kasi huli na nung napagtanto ko na hindi pala sapat yung pag-ibig lang para magkaroon ng magandang buhay. Hindi sapat na mahal niyo ang isa't isa. Minsan, napapaisip ako, kung hindi ako pinili ni Susana, siguro maganda na ang buhay niya ngayon. Pero kita ko naman po tay na masaya si Nanay sa piling niyo. Tuwing magkasama kayo, naiinggit nga ako kasi ang sweet niyo pa rin tingnan. Kita ko sa mga mata niyo kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Kasi yun na lang ang meron kami. Wala kaming yaman. Ang meron lang kami ang isa't isa. Naantig ako sa love story nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Pero sa parehong pagkakataon ay nalungkot din ako na hanggang sa pagtanda nila ay kayod kalabaw pa rin sila na para bang walang ipinagbago ang buhay nila noon hanggang sa kasalukuyan. Nakaka-relate ako sa kwento nilang dalawa dahil halos ganun din ang nangyari sa akin at sa unang babaeng inibig ko noon. Bago ko nakilala ang asawa ko ay meron akong babaeng minahal ng lubusan. Masasabi ko na siya ang taong bumasag ng puso ko ng sobra-sobra sa puntong muntik na ako mawala ng pag-asang makahanap pa ng pag-ibig. Nakilala ko siya sa isang charity event. Hindi pa ako gwardiya noon, tambay pa lamang ako dati na kung ano ang available na trabaho ay yon ang kinukuha ko. Naging driver ako ng isang NGO na tumutulong sa mga kabataang nakatira sa liblib na lugar. Miyembro siya ng naturang NGO at siya ang nanguna sa charity event na yon. Nasa passenger seat ko siya noon at sa kahabaan ng biyahe namin ay doon ko siya nakilala. Simula noon, Papa Dudu, tuwing kailangan nila ng driver ay ako na ang kinokontak nila. Hindi na mabilang ang charity na ginawa namin noon. Hanggang sa nagka-developan kaming dalawa. Nag-date kami ng ilang buwan hanggang sa sinagot niya ako. Tumagal po ang relasyon namin ng 2 taon pero naging patago ito. Hindi dahil sa kinakahiya niya ako kundi dahil alam niyang hindi papabor ang mga magulang niya kapag nalaman nilang ang boyfriend niya ay isang hamak na driver lamang. Noong natuklasan ng mga magulang niya ang relasyon namin, ay doon na natapos ang pagsasama namin. Sa kasamaang palad ay mas pinili ng ex ko ang magandang future niya kaysa sumama sa akin sa hirap at sa ginhawa. Hindi katulad ni Nanay Susana, hindi ang dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matagal bago ako naka-move on sa pag-ibig na yon, Papa Dudut. Siya kasi yung first love ko na inakala kong makakasama ko na sa panghabang buhay. Masyado pa kasi akong bata noon para maniwala na ganon lang kadali ang pag-ibig. Hindi rin naman nagtagal ay nakahanap din ako ng babaeng tunay na ka-forever ko. Sabi nga nila kapag hindi napasayo ang isang bagay, ito'y dahil may ibang mas magandang bagay pa na darating para sayo. Ang naging pangalawang girlfriend ko ay siya na rin pong napangasawa ko. Isa siyang teacher na nakilala ko lamang dahil sa mga kaibigan namin. Nagtatrabaho na ako noon bilang gwardiya noong naging kami, Papa Dudut. Minahal niya ako ng buo at totoo at hindi naging hadlang ang estado namin sa buhay. Ngayon ay may 3 na kaming anak at kahit papaano ay nabibigyan naman namin ng maayos at komportableng buhay ang mga anak namin kahit na hindi kami mayaman. Kung ako ang tatanungin ninyo, Papa Dudut, ay wala akong pinagsisisihan sa naging takbo ng love life ko. Totoo na nasaktan ako noong nawala sa akin
ang unang babaeng minahal ko pero never ko siyang sinisisi na mas pinili niya ang future niya kesa sa akin. Nakita ko rin kasi na naging maganda naman ang outcome ng pag-iwan niya sa akin. Dahil may common friends kami sa Facebook ay may time noon na dumadaan sa newsfeed ko ang post ng ex kong yon. Kasal na siya at nakapangasawa ng isang politiko. May 2 na silang anak at masaya na sila sa buhay nila katulad ko na masaya na rin ako sa sarili kong buhay. Kaya po natutuwa ako sa kwento ni Nanay Susana at Tatay Socorro dahil pinaglaban talaga nila ang pagmamahala nila. Isang gabi habang tulog si tatay ay isang bagay ang tinanong ko kay Nanay Susana, Papa Dudut. Nay, tulog na ba si Tatay Socorro? Naku, tulog na. Bakit? Sayang. Nakalimutan ko na pinabaunan pala ako ng misis ko ng pagkain. May dala po akong spaghetti dito tsaka Shanghai na pang midnight snack sana natin. Ako na lang ang kakain. Total siya naman ang umubos ng hapunan ko kanina. Tirahan na lang po natin siya para may makain siya mamaya paggising. Mabuti pa nga. Ayaw kasi niya nang naiistorbo kapag tulog siya. Ah, talaga po ba? Oo, siya yung tipo na biruin mo na kapag lasing. Wag lang kapag naistorbo sa tulog. O sige po, tayo na lang po ang magsalo nitong baon ko. Bakit? May handaan ba sa inyo? Birthday po kasi ni misis. Nagluto siya ng spaghetti para sa mga bata tapos Shanghai. Ay sabihin mo sa kanya happy birthday ha. Makakarating po. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakatikim nito eh. Alam mo, nung bata pa ako, kada kaarawan ko, hindi nawawala itong spaghetti. Favorite ko ito eh. Nabanggit nga po sa akin ng mga nakaraang araw ni tatay na mayaman daw ang pamilya niyo, Nay. Oo, 2 anak lang kasi kami kaya kung ano yung mga gusto namin, ibinibigay talaga ng papa namin. Kahit kailan, hindi po ba talaga kayo hinanap ng mga magulang niyo? Hindi. Hindi ko alam kung sinubukan ba nila akong hanapin. Hindi rin kasi nila alam kung nasaan ako eh. Bakit po hindi nila alam? Kasi nagtanan kami ni Socorro. Walang nakakaalam kung saan kami nagpunta pati mga kaibigan ko. Nung araw na yon, tinalikuran ko lahat-lahat. Ibig niyo pong sabihin, simula noon, hindi niyo pa rin po nakikita ang pamilya niyo? Nagpunta ako sa libing ng nanay ko. Yun na yung huling pagkikita namin. Nakakalungkot naman po yun. Eh yung tatay niyo po? Mas nauna siyang namatay. Hindi ako nakapunta noon kasi wala akong pamasahe. Ipinagdasal ko na lang siya. Pero wala naman po kayong pinagsisisihan sa mga naging desisyon niyo sa buhay, Nay. Kasi maganda na yung buhay niyo noon eh. Ako? Nako, marami akong pinagsisisihan. Tulad po ng ano? Na sana hindi na lang ako nakipagtanan. O hindi kaya bago ako nakipagtanan, dinala ko yung mga alahas ko para may maisasadla ako. Nagsisisi po ba kayo na pinili niyo si Tatay Socorro? Sino ba naman ang may gusto ng ganitong buhay, 'di ba? Masyado pa akong bata noon eh, at sa pag-ibig. Akala ko kakayanin ko lahat kasi kasama ko ang taong minamahal ko. Pero hindi pala ganun yun. Iba ang realidad sa mga pelikulang napapanood natin. Kung babalik po kayo sa nakaraan, Nay, tingin niyo ba iibahin niyo yung naging takbo ng buhay niyo? Hindi. Wala akong babaguhin. Ah, wala po. Akala ko po ba... Hindi naman porket nagsisisi ako. Ibig sabihin nun gusto ko nang burahin yung mga nangyari sa buhay ko. May mga pagsisisi ako, pero wala akong babaguhin. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi naging masaya ako. Yun yung isang bagay na ayaw kong mawala sa akin. Masaya ako na si Socorro ang napangasawa ko. Masaya ako na nagkaroon kami ng maraming anak. Masaya ako na sa kabila ng hirap ng buhay, magkasama pa rin kami hanggang ngayon. Masaya ako kasi napatunayan namin sa mga magulang ko na kaya naming magtagal
Kahit wala kaming itinatagong yaman, lahat ng sayang yon ay dahil kay Socorro. Nakakatuwa naman po yun. Kaya ikaw, sundin mo kung anong nasa puso mo, ipaglaban mo, pero gamitin mo rin ang utak mo para sa ikabubuti, hindi lang ng sarili mo ha, kundi pati na rin ng pamilya mo. Opo, Nay. Tatandaan ko po yung mga sinabi niyo. Sa panahon ngayon ay malimit na lamang akong makakita ng mag-asawang sabay tumatanda. Katulad nila Nanay Susana at Tatay Socorro ay dalangin ko rin na makasabay ang asawa ko hanggang sa pagtanda ko. Parang napakahirap na rin kasing makahanap ng kabiyak. Nasasamahan tayo hanggang sa pagtanda natin. Kung hindi nasisira ang relasyon ng mag-asawa dahil sa pangangaliwa, minsan ay mas maaga namang kinukuha sa langit ang isa. Kaya maswerte ang mag-asawa dahil napanindigan nila ang pangako nila sa bawat isa na magsasama hanggang sa pagputi ng mga buhok nila. Nakakainggit dahil hindi yon nagawa ng mga magulang ko. Maaga kasi kaming iniwan ni tatay matapos siyang malunod noong mga bata pa lamang kami dala ng kalasingan. Nasa dagat kami noon at nagsiselebrate ng birthday ng kapatid ko. Nagiinuman sina tatay kasama ang mga kapatid nito noong nagpaalam siya para umihi. Makaraan nga ang ilang minuto ay hindi na siya bumalik pa. Noong hinanap namin siya ay nakita siya ng tiyuhin ko na nakadapa sa buhanginan. Ang ulo nito ay nakalubog sa mababang parte ng dagat. Tuwing nakikita ko sina Nanay Susana at Tatay Socorro ay parang natutunaw ang puso ko sa saya. Sila kasi yung klase ng pag-ibig na pinapangarap ng marami. Pag-ibig na nagsimula noong mga bata sila at napanindigan nila hanggang sa tumanda na sila. Sila yung pag-ibig na hindi naranasan ng mga magulang ko. At pag-ibig na gusto ko ring maranasan balang araw. Pero sa kabila ng saya na nararamdaman ko para sa pagsasama nilang dalawa, hindi ko rin maiwasang maawa sa kasalukuyang estado nila. Sa edad nilang yon, dapat ay nagpapahinga na lamang sila. Hindi na rin kasi maganda sa kalusugan nila ang nagpupuyat para lamang kumita. Nang minsang tanungin ko kung nasaan na ang mga anak nila ay mas lalong nakaramdam ng awa ako para sa mag-asawa. Melo, ano yung pinapanood mo? O Tay, kayo po pala. Hali po kayo rito. Maganda tong pinapanood ko. Bagong upload lang. Si Eddie Garcia ba yan? Opo. Tabi nga tayo. Total wala pa namang bumibili. Sige po. Matumal talaga kapag ganitong oras, no? Oo, mamayang 12:00 pa yung dating ng sunod na bus. Talagang kabisado niyo na po yung pagdating ng mga bus, ah. Dekada ba naman na akong nagtitinda rito? Kabisado ko na ang lahat. Wala po ba kayong ibang trabaho noon? Meron. Dati akong konduktor, tapos naaksidente ako. Kaya hirap na akong makabiyahe ng malayo. Buti po kinaya niyo na buhayin yung mga anak niyo, no? Marami yun, ah. May sari-sari store kami noon. Yun yung negosyo ng asawa ko. Ang lakas nun dati, kaso nalugi. Bakit naman po nalugi? Maraming gumaya eh. Sunod-sunod na nagkaroon ng sari-sari store dun sa lugar namin. Kaya ayun, nagkaagawan ng suki. Kaya po ba dito na lang kayo nagtinda? Ganun na nga. Buti po nakaya niyo pa rin suportahan yung pamilya niyo noon, no? Kahit na ganito lang yung trabaho niyo. Sa awa ng Diyos, nakaya naman namin. Tuwing umaga, naglalabas si Susana. Ako naman, nagpapataya ako noon ng weteng. Doon namin kinuha yung mga pinangtustos namin sa mga anak namin. Tapos nagpupuyat pa po kayo sa gabi. Oo, wala kaming magagawa. Mataas pangarap namin para sa mga anak namin eh. Napagtapos niyo po silang lahat? Hindi, pero may 3 kaming napagtapos.
Yung panganay, pangalawa, tsaka yung bunso. Nasa na po sila ngayon? Bakit parang bigla na lang nila kayong iniwan? Yung panganay, nurse sa abroad. Dinala siya doon ng asawa niya. Kaso parang nakalimot na eh. Maganda na kasi buhay nila doon. Yung pangalawa naman, namatay sa aksidente sa motor. 24 lang siya noon. Yung pangatlo, nagtana naman. Nagmana sa amin. Yung dalawa po, tay, nasaan? Yung pangapat, may sarili ng pamilya. Marami din sila kaya problema din nila yung pera. Yung bunso, yun yung tumutulong sa amin noon. Pero simula nung nagkapamilya, medyo nagigpit na rin ang sinturon. Wala naman po ba kayong tampo sa kanila na para bang pinabayaan na lang nila kayo ni nanay? Wala naman. Ang mahalaga sa amin nagampanan namin ng maayos yung trabaho namin bilang magulang. Ayaw din naman namin ni Susana na humingi ng tulong sa mga anak niya kasi alam niya na may mga kanya-kanya na rin silang buhay. Kahit hirap na yun, ayaw niyang maging pabigat sa ibang tao. Nakakalungkot naman po yun. Kung ganun ginawa sa akin ng mga anak ko, malulungkot ako. Mantakin nyo tay pinalaki ko sila ng maayos tapos bigla na lang nila akong iiwan kapag nakatayo na sila sa sarili nilang mga paa. Yun naman talaga yung trabaho natin bilang magulang Yung tulungan sila. Hindi nila obligasyon na ibalik yung mga sakripisyo natin sa kanila. Kahit na. Para sa akin lumalabas na wala silang utang na loob kapag ganun. Wala naman talaga dapat silang utang na loob Hindi naman nila ginusto na ipanganak sa mundong to. Tayo mismo ang nagdesisyon noon. Kaya tayo dapat ang mag-alaga sa kanila. Tama po kayo pero sabi ko nga po tay, nakakalungkot. Hindi rin naman siguro mahirap para sa anak na magbalik ng utang na loob sa magulang Sa tingin ko parang obligasyon ng anak yun. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga naman nasa maayos na ang kalagayan nila. Masaya sila, malusog, buo ang pamilya. Okay na yun. Yun po talaga yung pinaka-importante tay no? Basta nasa maayos na lagay ang mga anak. Masaya na rin ang mga magulang. Tama ka dyan. Ay tay, may bibili po ata. Ay, sandali. I-post mo muna yung pinapanood natin. Sige po tay, post ko lang. Antayin ko kayo. Halos kaedad ko lang ang panganay na anak nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Kaya naman parang anak na rin ang naging turing nila sa akin. Dahil hindi na nila nakakasama ang mga anak nila ay sa akin na lamang nila ibinubuhos ang pag-aalaga na hindi na nawala sa ugali nila simula noong naging magulang sila. Ganon talaga siguro kapag naging magulang na. Likas na sa amin ang alagaan at bantayan ang mga taong halos kaedad lang ng mga anak namin. Sa mga sumunod pang 8 taon ay naging katulong na ako nila Tatay Socorro sa pagtitinda. Kapag inuulan sila ng customer ay tumutulong ako sa pagbibigay ng mga sukli. Lalo na't noong mga panahong yun ay medyo mahina na rin ang paningin nilang mag-asawa. Sa sobrang pagiging malapit ko sa kanila, ay dinadalhan pa nila ako ng hapunan para makasabay ko silang kumain bago sila magtinda. Papa Dudut, marami ang naitulong ng mag-asawa sa buhay ko. Bukod sa mga nakakasama at nakakausap ako, nakakausap ko sila sa pagbabantay buong magdamagay, sila na rin ang naging karamay ko noong namatay ang nanay ko. Kung hindi dahil sa kanila ay mag-isa kong haharapin ang kalungkutan gabi-gabi habang nasa trabaho ko. Pero dahil sila ang nakakasama ko tuwing nasa trabaho ako ay nabawasan ang lumbay na nararamdaman ko kahit papaano. Sina nanay at tatay ang tumulong sa akin para maayos ko ang problema naming mag-asawa noong nagkaroon kami ng matinding awayan. Kamunti ka na nga kami maghiwalay noon pero dahil sa kanila ay binigyan nila ng kalinawan ng utak ko. Ang mga payo nila ang sumalba sa relasyon naming mag-asawa. Papa Dudut, hindi biro ang 15 years na pinagsamahan namin nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Sa tagal at lalim ng pagsasama naming tatlo, hindi ko ine-expect
na darating din pala ang araw kung kailan magkakahiwalay-hiwalay kaming tatlo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Marami na akong alaala kasama sina Nanay Susana at Tatay Socorro na kung sisimulang kong ikwento ngayon ay aabutin tayo ng maraming araw. Pero bilang ibinahagi ko na rin ang kwento nila sa inyo, Papa Dudut, ay magandang i-share ko na rin sa inyo ang ilan sa mga hindi ko malilimutang memory kasama ang dalawang matanda. May pagkakataon noon na kahit maulan at may bagyo ay lumalabas pa rin sila para magtinda. Inabutan kami noon ng baha na umabot hanggang binte. Hindi na nila noon kayang makauwi ang mag-asawa dahil sa lakas ng buhos ng ulan at bugso ng hangin. Ang ginawa ko kahit bawal magpapasok sa bangko ay pinasilong ko na muna sila sa loob pansamantala kahit na pinagalitan ako ng management pagkatapos noon. In-invite ko rin sila noon na nang nagdebu ang panganay ko. Sobrang saya nila Nanay Susana noon dahil marami silang pagkain na i-take home. Palabirong tao si Nanay at kahit na marami silang problemang pinagdaraanan, ay lagi pa rin siyang humahagalpak sa tawa maski na sa mga maliliit at simpleng biro lamang. Kapag naman bored si Tatay Socorro ay tumatabi siya sa pwesto ko para samahan ako sa panonood ng pelikulang pinapanood ko. Kapag may bibili ay nagmamadali siyang magtinda para wala siyang makaligtaan sa pinapanood namin. Karaniwan ay mga 90s action films ang pinapanood namin. Marami pa kaming masasayang alaala at ilan lamang yon sa kaya kong ibahagi ngayon. Papa Dudut, taong 2023 ay doon na po nagbago ang lahat. Ilang linggong hindi nagtinda ang mag-asawa. Akala ko noon ay hindi sila nagtinda dahil maulan lamang noon, pero sa isang gabi mag-isa lang na dumating si Tatay Socorro sa dati nilang pwesto. Nang tanungin ko kung nasaan ang kabiyak niya ay doon ko na nalaman ang masamang balita. Isang balita na nagpaluha sa akin. Tay Socorro, kumusta na po kayo? Ilang linggo rin kayo nawala ni Nanay Susana ha? Mabuti naman ako, Melo. Hindi niyo po ata kasama si Nanay ngayon, Tay. Nasa ospital siya ngayon. Ha? Bakit po? Anong nangyari kay Nanay? Di ba matagal na siyang inuubo? Opo, binilhan ko pa nga po siya ng gamot para mawala yung ubo niya eh. Ayun, mas lumala yung ubo niya. Nung nagsuka na siya ng dugo, itinakbo na namin siya sa ospital. Hala, akala ko ubot sipon lang meron si Nanay. Malala na pala. Kaya nga eh, medyo nahirapan na rin kasi siya sa paghinga kaya natakot na kami. Yung bunso ko ang nagsabi na itakbo na siya sa ospital. Eh, kumusta na po si Nanay ngayon? Nasa ospital pa rin siya. Mukhang matatagalan pa bago siya makabalik sa pagtitinda. Ano po bang sakit niya? Alam niyo na po ba? May cancer si Susana, Melo. Ho? Ay, ano pong klaseng cancer? Lung cancer daw. Hindi ko nga alam kung paano niya nakuha yun eh. Akala namin yung mga nagkaka-cancer lang sa baga yung mga naninigarilyo. Oo nga, hindi naman nag-iossi si Nanay ah. Pero nakakalanghap pa rin daw siya ng usok mula sa mga nagsisindi. Yun daw yung rason. Hala, paano na ngayon yan, Tay? Kaya nga ako nawala ng ilang linggo kasi nagbantay ako sa ospital. Eh, bakit nandito po kayo ngayon? Nakiusap na lang muna ako sa mga anak ko na sila na muna yung magbantay sa nanay nila. Di ko kayang nakikita si Susana na nahihirapan eh. Nasasaktan ako. Ay, kawawa naman si Nanay. Di bale, mukhang madidischarge na siya bukas. Stable naman na raw yung lagay ni Susana eh. Kaso nga lang, kailangan pa rin niyang bumalik sa ospital para sa treatment niya. Yun ang mahirap, Tay, yung treatment. Sobrang tapang ng mga gamot para sa cancer eh. Sana kayanin ni Nanay. May kaibigan din kasi ako na nagka-breast cancer. Nakwento niya sa akin kung gaano kahirap magpa-chemotherapy.
Pinapatay daw nun yung cancer cells sa katawan pero para na rin daw siyang pinapatay tuwing nagpapakimo siya. Sobrang lala daw ng side effects eh. Yun na nga yung ikinakatakot ko eh. Nabanggit din niya ng doktor sa amin. Pero ang assessment nila, malakas pa naman raw si Susana. Kaya kakayanin pa rin daw naman niya yung side effects na sinasabi mo. Pero sinabi rin niya sa amin na hindi raw matatanggal ng chemo yung sakit niya. Mapapahaba lang daw nito yung buhay niya. Ay, bakit naman daw po? Hindi ko alam. Siguro dahil sa edad niya. Sabi ng anak ko, baka raw hindi kayanin ni Susana yung mga gamot. Pero kahit ganon, gusto nilang ilaban yung buhay ng nanay nila. Kahit pala papano, nag-aalala rin sila sa nanay nila. Nakakatuwa naman. Sabi ko naman sa'yo, hindi man namin laging nakikita ang mga anak namin. Alam kong handa silang tulungan kami kapag nangailangan kami. At least mapapanatag na ako na hindi kayo nag-iisa. Nandyan pa rin yung mga anak nyo. Kumusta po ngayon ang kalagayan ni Nanay Susana? Ayun, medyo mahina pa rin ang katawan. Ewan ko nga eh. Simula nung tinurukan nila ng kung ano-anong gamot, mas lalo siyang nanghina eh. Hayaan niyo po, Tay. Ipapanalangin ko po na gumaling agad si Nanay. Salamat, Melo. Yun na lang talaga ang kaya nating gawin ngayon. Ipagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. Fighter si Nanay. Alam ko nalalabanan niya yung sakit niya. Sana nga. Hindi pa ako handang mawala siya eh. Tulungan ko na po kayo sa pag-aayos dyan. Salamat. Ilagay muna natin tong payong ha. Sige po. Kailanman ay hindi ko nakita si Nanay Susana na nagsindi ng sigarilyo. Hindi siya nagbibisyo pero dahil gabi-gabi siyang nakakalanghap ng usok mula sa mga parokyano nila, ay nadali ang baga ni Nanay. Doon lang nila nalaman na kahit na hindi pala naninigarilyo ang isang tao ay pwede pa rin itong tamaan ng komplikasyon sa baga na dulot ng usok nito. Ang tawag doon, Papa Dudut, ay second-hand smoking. Sa katunayan, mas malala pa nga daw ang epekto ng second-hand smoking sa iba kesa sa mismong tao na humihit-hit nito. Noong nalaman nilang may cancer si Nanay Susana ay nagtulong-tulong ang mga anak niya para maipagamot siya. Kaso nga lang ay mahal ang mga treatment na kinakailangan ni Nanay, lalo na't late stage na ang sakit niya. Sa mga unang buwan ay nagawan pa nila ng paraan ng mga gastos sa ospital. Pero kalaunan ay nawalan din sila ng mapanghuhugutan. At para hindi mahirapan ang kanyang pamilya, si Nanay Susana na mismo ang nagdesisyon na huwag nang ituloy ang treatment niya. Masyado na raw siyang matanda para ipaglaban pa ang buhay niya. Isa pa ay hindi na raw nito kinakaya ang mga side effect ng treatment niya. Tanggap na niya na hanggang doon na lamang ang buhay niya. Kaya mas pinili na lamang niyang maghirap ng mag-isa kaysa idamay pa ang pamilya niya. Nakakalungkot na parang sumuko na lamang si Nanay Susana sa buhay pero naiintindihan ko kung bakit mas pinili niyang tumigil na lamang sa pagpapagamot. Mahirap kasing lumaban kung ikaw mismo ay walang pera para ipaglaban ang sarili mong buhay. Gusto ko mang makatulong noon ay wala naman akong ekstrang pera na maipapahiram sa mag-asawa dahil maging ako ay sapat lang ang kinikita para sa sarili kong pamilya. Tanging panalangin na lamang noon ang naitulong ko para kay Nanay Susana. Susana, hulaan mo kung sinong nandito. Sino? Ako po to, Nay. Si Melo. Ay, ikaw ba yan, Melo? Anong ginagawa mo't naparito ka? Wala naman po. Gusto ko lang po kayong makita ulit. Namiss ko kayo eh. Matagal na kayong hindi nagpapakita sa pwesto. Kailan po kayo babalik? Nako,
Mukhang malabo nang mangyari yan. Bakit naman ho? Eh di wala nang kasama si Tatay Socorro niyan magtinda ng balot. Kaya niya na yan, matanda na siya. Anong kaya? Ikaw yung hinahanap-hanap lagi ng mga parokyano natin. Opo, ang dami po naghahanap sa inyo, Nay. Nagtataka na nga rin yung iba bakit di raw po kayo nagpapakita sa kanila eh. Kumusta naman po kayo, Nay? Eto, mukhang mamamatay na. Nay, wag naman po kayo magbiro ng ganyan. Si Susana talaga, kung ano-anong pinagsasasabi. Ay bakit? Totoo naman na. Tingnan niyo nga ako. Mukha pa bang kaya kong bumalik sa dati? Oo naman po. Makakabalik po kayo sa dati. Magtiwala lang po kayo. Makikita nyo, mabilis kayo makaka-recover. Nako, hindi na ako umaasa dyan. Bakit naman, Nay? Tumigil na ako sa pagpapagamot. Inaantay ko na lang na malagutan ako ng hininga. Si Nanay talaga, oh. Abay, totoo. Nakikita mo ba ang itsura ko? Ang payat-payat ko na. Hirap na nga akong makatayo ng mag-isa eh. Medyo sumeksi nga po kayo eh. Pero alam ko naman po na makakabalik pa rin kayo sa dati. Tiwalang-tiwala po ako sa pag-aalaga sa inyo ni Tatay Socorro eh. Hindi ba, Tay? Oo naman. Wala eh. Gusto ko mang mabuhay pa ng matagal. Diyos na mismo ang nagpasya. Hindi mo naman alam kung yan talaga ang gusto ng Diyos eh. Bakit mo siya pinapangunahan? Hanggang ngayon ba, Socorro? Hindi mo pa rin matanggap na mamamatay na ako? Hindi. Kailanman, hindi ko tatanggapin na mamamatay ka na. Mas mabuti pang ako na lang yung mamatay kaysa ikaw. Tignan mo to, ang drama. Nako, bakit po ba patay ang pinag-uusapan natin? Wala pong mamamatay kahit isa sa inyo kasi matagal pa po tayong magkakasama. Melo, matanda na ako. Hindi ko nakakayanin pang labanan tong sakit kong to. Yung mga mas bata nga sa akin nadadali pa eh. Partida nagpapagamot pa ang mga yon. E paano na lang ako na matanda na nga? Tumigil pa sa pagpapagamot. Ang bilis nyo naman pong sumuko, Nay. Habang humihinga, wag po kayong mawala ng pag-asa. Tanggap ko na malapit na kaming magkita ni kamatayan. At saka kahit ngayon pa kami magharap, hindi ako natatakot. Hindi po kayo natatakot na mamatay, Nay? Hindi. Tingin ko, nagawa ko naman na lahat ng kailangan kong gawin sa buhay eh. Masaya ako sa naging takbo ng buhay ko. Kaya handa na ako. Ang totoo niyan, hindi takot yung nararamdaman ko ngayon eh. Alam mo kung ano? Ano po? Lungkot. Nalulungkot lang ako kasi iiwan ko na yung asawa at mga anak ko. Hindi ko na makikitang lumaki yung mga apo ko. Hindi ko na matutupad yung pangako ko kay Socorro na magsasama kami sa hirap at ginhawa. Matagal mo na akong sinamahan sa hirap. Hindi mo na kailangang isipin yun. Melo, may hihilingin lang sana akong pabor sa'yo. Sige po, Nay. Ano po ba yun? Ikaw nang bahala sa asawa ko ha. Bantayan mo siya. Siguraduhin mong nakakakain siya sa tamang oras. Wag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala kay Tatay. Parang sira talaga tong si Susana eh. Bakit mo ko ibinibilin sa iba? Alam niyo po, Nay, ang lungkot ng pinag-uusapan natin. Pwede po bang ibahin natin yung pinag-uusapan? Yung masaya po sana para good vibes naman. Oo nga naman. Hindi pumunta si Melo dito para mag-iyakan tayo. Papadudot mabilis na humina ang katawan ni Nanay Susana sa mga sumunod na buwan hanggang sa isang araw. Ay nabalitaan ko na lamang na pumanaw na siya. Para ako nawalan ulit ng ina sa pangalawang pagkakataon. 4 na buwan lang ang itinagal ni Nanay bago siya binawian ng buhay. Ang dating masayang mag-asawa na gabi-gabi nagtitinda ng sigarilyo at balot ay mag-isa na lamang. Noong natapos ang shift ko sa unang araw ng burol ni Nanay Susana ay sa kanila ako dumiretso para magbigay ng respeto. Kitang-kita ko sa mga mata ni Tatay Socorro ang labis na kalungkutan sa pagkawala ng kanyang asawa.
ang dating tahimik na si tatay ay mas naging tahimik pa. Pagkatapos ng libing ay unti-unting bumalik sa dating gawi si Tatay Socorro. Ipinagpatuloy nito ang pagtitinda ng yosi at balut kahit na mag-isa na lamang siya. Kung sila ang naging sandalan ko noong namatayan ako ng ina, ginawa ko naman ang lahat para ako naman ang maging sandalan ni tatay sa pagkawala ni Nanay Susana. Kapansin-pansin ang pagbabago sa ugali ni tatay. Hindi na siya gaanong makwento at lagi na lamang siyang nakatulala sa kawalan. Hindi ko na nga siya noon maimbita para manood ng pelikula. Isang buwan nang lumipas habang abala ako sa panonood sa cellphone ko, isang gabi ay nagulat ako nung isang babae ang napasigaw sa may pwesto ni Tatay Socorro. Nagmamadali akong lumapit sa kanila noong nakita kong nakatumba na si tatay mula sa kinakaupuan niya. Ang kwento sa akin ng babae ay bibili sana siya ng balut pero tulog ang matanda. Sinubukan niya itong alugin para magising pero sa halip na magising ay natumba siya. Agad akong tumawag ng tricycle at tinakbo namin si tatay sa ospital pero idiniklara siyang wala ng buhay. Namatay siya nang hindi namin namamalayan. Papadudot atake sa puso raw ang sanhi ng pagkamatay ni Tatay Socorro. Siguro'y ganon talaga nila kamahal ang isa't isa ni Nanay Susana na hindi nila kayang mapaghiwalay. Isang buwan lang ang pagitan ay sumunod kaagad si tatay kay Nanay Susana. Ngayon tuwing nakikita ko ang dati nilang pwesto ay napapangiti na lamang akong mag-isa habang binabalikan ang mga masasayang ala-ala naming tatlo. Iba na ngayon ang tindera doon pero hanggat nabubuhay ako ay hinding-hindi ko makakalimutan na minsan ay may dalawang matanda na nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng tunay na pag-ibig. Dito na po nagtatapos ang sulat ko at maraming salamat po Papa Dudut, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Melo. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.